Bakit nga ba maagang na-overhaul ang isang sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may na-receive tayong question na related sa engine overhaul. At bakit nga daw may mga maagang na-overhaul na sasakyan? Well, isa ito sa mga pinakamagastos na repair ng ating kotse, itong engine overhaul, at isa ito sa mga pinaka iniiwasan ko rin kasi magastos talaga. So thousands of pesos talaga ang gagastusin natin sa ganitong klase ng repair. At may mga ano naman na pwede nating maiwasan yan, 'di ba? May mga paraan naman para maiwasan yan. At isa sa pinaka number one na paraan para maiwasan natin yung tinatawag na engine overhaul yung proper maintenance. Yan, proper maintenance. So isa sa pinakabuhay ng sasakyan talaga natin is yung tinatawag na change oil. So kung ma-change oil ninyo ng proper, tama yung ginagamit ninyong oil, sinusunod ninyo yung recommended na interval, panigurado malaki yung possibility na magtatagal ang inyong sasakyan. Sundin nyo lang yung recommended na interval. So ano ba yung recommended na interval? Like for example, nilagay ninyo mineral, di 5,000 kilometers or 3 months. Or kung fully synthetic naman yan, di 10,000 kilometers or 6 months. Pero ito yung suggestion ko sa inyo dun sa kilometers, mas maging mahigpit kayo. Kung maaari, mas agahan ninyo dun sa recommended. Halimbawa, dun sa 5,000 kilometers, di mga 4,000 pwede nyo nang i-change oil yan. Kung sa fully synthetic naman, kung 10,000, mga 7 to 8,000 kilometers, palitan nyo na rin. So yan yung suggestion ko sa inyo, para at least, di ba, maganda yung maintenance. And pangalawa, okay, na dapat ninyong i-maintain sa inyong sasakyan is yung inyong coolant o yung cooling system ninyo. So ang pinaka-idea dito, okay, as much as possible, wag ninyong itatakbo ang sasakyan kung nag-overheat. Yan. Actually, isa to sa pinaka aside dun sa hindi nag-change oil, pag pinipilit yung sasakyan na itakbo kahit overheat. Yan. Pag overheat naman, minsan makikita nyo may indication naman dyan, tataas naman yung temp. Pag napatay nyo naman kagad yan, hindi nyo na tinakbo yan, pag naayos naman yan, malaki yung possibility na walang problema yan. Pero kung pinilit ninyong itakbo yan, yun, doon na kayo posibleng magka-problema. Especially pag pinilit ninyong itakbo at namatayan kayo ng makina. Yun na, gastos na yan. 'Di ba? So sa mga sa mga nagkokotse diyan, pag overheat o tumataas na yung temp, patayin niyo na lang kagad. Tapos kung maaari, patowing ninyo or magtawag kayo ng technician or ng mechanic na mag-aayos ng sasakyan ninyo. Wag na wag niyo nang ipipilit yung itakbo pa. Okay? Kasi yun nga, isa ito sa talagang sabihin natin makakasira sa ating sasakyan. So syempre alagaan natin yung cooling system natin, coolant. So siguraduhin natin na nasa tamang level lagi yung coolant natin. O yung ating wala siyang tagas. Yan, yun, yung butas hindi natatagasan tayo ng coolant. Syempre pinapalitan din yan. Ang suggestion ko sa inyo in terms of coolant, at least every 40,000 kilometers, although may mga coolant ngayon na up to 80,000 kilometers na daw, at every 2 years. Although pwede nating extend yan up to 3 years naman. Yan, okay lang yan. So constant yung pagpapalit ng coolant based on kilometers or years. Then mag-ano rin tayo dun sa yung cooling system. Ayun nga, yung mga butas, radiator, yan. Kumbaga, observer din taba tayo. Pag nakita nyo nagbabawas yung coolant, pag-check nyo na kagad. Kasi ito naman yan, okay. Sa coolant naman, normal naman na medyo bumababa yan, pero napakaliit. Okay, halimbawa 5,000 kilometers, kung 100% yan nung 5,000 kilometers, as tumakbo kayo ng 5,000, mga 95%, yan, 90%, dapat meron pa rin laman yan. Kung bumaba dun sa 20% o 30%, medyo magtaka kayo, baka may butas yan.
So 5,000 kilometers, 90% pa yung coolant ninyo, okay yun. Kasi syempre nag-evaporate naman din yan. Hindi na, may mga tubig din yan, ano. Pero yun nga. And yun, proper use. Yan, proper use. Isa sa mga suggestion ko sa inyo sa proper use, no, is yung, kumbaga, pag malamig pa yung sasakyan, malamig pa yung engine ninyo, huwag nyo kagad ibibirit. Okay? Kumbaga, hayaan nyo muna siyang uminit. Yan. O mag-warm up. Huwag naman yung kagad, accelerate agad. Kasi ano yun dapat yung ating mga component dyan properly lubricated muna siya bago nyo puwersahing itakbo. Okay? Kumbaga, wag naman yung kai-start pa lang, harurot na. Wag ganun. Kasi ang mangyayari doon, yung mga parts natin hindi pa nalulubricate. Wala pa sa tamang consistency o lapot o labnaw yung oil natin. So ang effect nun, mas mataas yung wear and tear ng mga parts. So ang suggestion ko sa inyo, kung meron man yan ng blue or green temperature sign, which is yan naman yung mga nasa mga modern car ngayon, o hanggat hindi umaangat ng isang bar yung inyong temperature, wag nyo munang ibibirit. Yan, kumbaga hayaan nyo lang siya mag-roll, hayaan mo lang siyang tumakbo. So pag nakuha naman na niya yung kanyang operating temperature, doon nyo na gamitin in your normal use na. Okay? And yun, syempre, iwasan din natin dyan yung maglagay ng kung ano-ano. Yan, kumbaga yung mga additives. Kumbaga, kung gusto nyong alagaan talaga yung sasakyan ninyo, i-spoil nyo na lang sa engine oil yan. Yan, kumbaga, kung yung sinabi ko kanina, mag early change oil na lang kayo. Mas sigurado pa at mas safe pa. Yung mga additives, hindi ako fanatic Sorry doon sa mga nag-aano. Actually, marami sa akin nag-aano ng additives, pero hindi talaga ako fanatic ng additives and I don't recommend it, no. It's better na i-spoil nyo na lang sa engine oil yung inyong sasakyan. Yan. So yan yung suggestion ko sa inyo. Then yun. Syempre meron din tinatawag yan ng mga yung tinatawag na pagdating talaga ng time, no. Halimbawa, umabot na kayo sa mga 300,000 kilometers, 400,000 kilometers, it will be subject for for engine refresh. Talagang aabot kayo doon, no? Sa mga ganong edad ng sasakyan, talagang medyo medyo masisira talaga yung sasakyan na, no? Kasi yun, I have 300,000 kilometers and I know na kailangan nyo na ng engine refresh. Yan. So, yun, niyo na rin na mag-engine refresh na lang din kayo. Pag nandiyan na kayo sa mga ganyang kilometers, pero swerte nyo pag hindi nyo nabuksan ng ganyang kilometers, no? Yung 300,000. So, yun. Yan yung mga dapat ninyong Then yun, syempre, pa magpapagawa kayo niyan, suggestion ko na lang din sa inyo, kung talagang umabot kayo sa point na overhaul, huwag yung titipirin yung loob. So, lahat ng ilalagay ninyo sa loob ng inyong engine is original. Kumbaga, walang replacement, puro original lang. So, yun. And maghanap kayo ng shop na talagang biyasa sa pag-overhaul ng inyong makina. Para at least alam nila kung paano buksan, paano gawin, 'di ba? At alam nila yung tamang proseso kasi may mga nag-overhaul din na may mga pagkakataon na palpak pa rin, 'di ba? Hindi pa rin na ibabalik do sa dating takbo. So yan naman yung suggestion ko sa inyo sa pag-overhaul. O yun, sana makaiwas kayo diyan. Sana makakuha kayo ng idea dito sa mga bidyong ginagawa ko, no, para at least na may maintain ninyo yung sasakyan ninyo, naaalagaan ninyo at hindi kayo gumagastos ng sobrang laki. So nandito pala ako sa loob ng Fortuner. So ako muna yung driver. So yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards sa sasakyan. At salamat sa panonood, at you can share this video especially sa mga new car owner dyan, new driver, or sa mga gusto pa lang magkaroon ng kotse. Simulan nyo na ng tama. Sa unang araw pa lang ng pag-own ng kotse, simulan nyo na yung tamang paggamit. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.